Hi everyone, I'm your Jonathan and welcome to my vlog on digital citizenship and data privacy awareness. Today we're talking about something that affects almost everyone in internet. My goal today is to help you to recognize scam, protect your data and become responsible digital citizen. Okay? So ano nga ba yung phishing? Yung phishing isang uri siya ng online scam na kung saan is yung mga company nagpapanggap silang mga trusted o di kaya yung tao para lang lokohin tayo, makuha nila yung ating mga personal data, bank details o di kaya yung mga password natin or one-time pin. So minsan nagsisend sila sa atin ng mga link, tumatawag o di kaya nagte-text. Kaya kailangan check din natin kung yung mga nare-receive natin text is legit siya, kasi once na-click natin yun, maaari na nilang makuha yung password natin o di kaya yung mga personal information. So dapat lagi natin i-check kung legit ba talaga yung isang link na sinesend sa atin. So this is important kasi yung mga personal data natin like names and accounts are protected under the Data Privacy Act of 2012 RA 1001/73. This law ensure that organization handle our personal information responsibly and securely. So kung mapunta man ito sa mga scammer, so maaari tayong mawalan ng pera sa bangko or gamitin nila ito yung mawalan tayo ng namatawag doon yung right of privacy. So or pwede nilang gamitin, halimbawa i-chat nila yung mga kamag-anak ganun, or kailangan kong pera, so manghingi-hingi sila. So kailangan dapat yung kung sino mang organization yung may hawak ng information natin is kailangan secure nila yun. Hindi pwedeng magkaroon ng data breach kasi malaking problema yun sa mga tao, lalo na sa personal information. Okay, so dapat maingat ang mga organization and tayo rin mag-ingat tayo sa mga nakikita natin sa internet, yung mga link kasi message sa atin, minsan may tumatawag or nagte-text na ganito, nanalo ka, pero fake naman pala. Kumbaga kukunin lang nila yung mga one time OTP natin o di kaya madalas tumatawag sila tapos sasabihin nilang ma'am, nanalo ka ng 5,000, pero yung totoo tapos hihingihan kanila ng ma'am, kailangan mo na magbigay ng 1,000, mga ganun, para lang ma-claim mo yung pera. So hindi naman siya totoo. Okay po? And reminder, so here are the few quick tips to stay safe online. So number 1, think before you click. Huwag tayo basta-basta mag-open ng mga link na sinisend sa atin or yung may mga attachment kasi minsan doon yung nag-uumpisa. Okay? So number 2, ang number 2 naman natin is verify the sender. So i-check natin lagi yung mga email kung tama ba or legit ba talaga to, and then yung mga website, i-check din natin kung legit din ba yung mga website na yun, yung pinakiklik natin, kung saan napupunta yung mga kiniklik natin. Okay? And then number 3, 3 pala, ganito. Never share password or OTPs kasi ang mga legit company hindi yan sila nanghihingi ng mga password or OTP. Okay? So pag may tumawag sa inyo or nag-send ng email, kailangan namin yung OTP or password nyo. Red flag na yun. Okay? So number 4, so use strong password and enable the two-factor authentication. Ito yung mga parang may Face ID, gamit tayo, hindi mga password na rumble. Huwag yung mga 1, 2, 3, 4, mas kasi madali lang yun. And then number 5, report natin yung mga scam kung may kahinahinala. Report kagad natin yung nasa school tayo, report natin sa mga guro natin, or kung nasa labas man is kung sa mga police, mga ganun, sa authorities, kailangan i-report natin sila para maging safe tayo and then mahuli yung mga scam. And thanks for watching and stay cyber safe. Bye bye.